Alam nyo ba, matagal na yan si Digong. Diyos ko po, ang pamilya nan sa Davao. Negosyo nila yan. Kaya nga may mga sila, member sila ng triad eh. Diba? Oh. Tapos, alam nyo sa Mindanao, yung buong Mindanao na yan, it's isolated. Taga Mindanao po ako, Bisaya ko. Taga Osamis. Ayan hindi naman po lahat ng taga Mindanao is Duterte. May mga ikinakanta pa nga si Digong na drug lord daw yung pamilyang yan, di ba? Kaya nga miyembro sila ng triad para yung kanilang negosyo magtuloy-tuloy at maproteksyonan. So, ang mga Duterte, ang Duterte pala ay drug lord. Ayon dito pareho naman tayo. Ako taga Mindanao din ako, pero sinusuka ko talaga yung pamilyang yan. Di ba? Tatay nyo pala drug lord. Ay, ang hirap naman yan, di ba? Nakakahiya yan. Akala ko ba tagapagligtas ang inyong digunggong. Yung pala, drug lord, di umano. Nakakahiya yan, diba? Kaya pala, nung si PBBM yung naging presidente, nagulat yung mga bangag. Diba? Nagulat mga bangag kasi sinusunog po ni PBBM yung mga droga. Sinusunog po yan ng Pangulo. Tapos, etong si Digong, sabi niya, mahal na yung mga Pilipino. Yung pala, mga pulburon yung mahal niya. Sabi dito, asa ka sa Mindanao kay basin magkita ta. Arvin Garcia, asa man ka kay at akong patyon imong mama ug papa. Pusilo na ako. Ipaulahin na ta ka para madisgrasya ka. Anong papahirapan muna kita ba? Ha? Pukin ang ina mo ka. Gusto mo saksakin muna kita sa tagiliran, papahirapan pa kita. Pukin ang ina mo ka. Ha? Hanapin kita sa Facebook, saglit lang. Hanapin kita, pukin ang ina mo ka. Ha? Hanapin kita sa Facebook, saglit lang. Minalas-malas ka yata. Arben! Arben! Papakita ko lang muna yung mata. Ito. Ikaw ba to? Ikaw ba yan? Ha? Ikaw ba to? Sabihin mo, ikaw ba to? Wag ka mag-ahamon, baka mamaya paglamayan ka. Ha? Baka mamaya paglamayan ka, pukin ang ina mo. Message mo ako dito, message mo ako dyan. Antayin kita ngayon, pukin. Yung nanay mo, sasaksakan ko muna yan ng kutsilyo sa pukin niya. Yung nanay mo, di ba? Tapos patadyak-tadyakan kita sa harapan ng pamilya mo. Yan, Facebook ko, message, dali. Mag-message ka dito. Yan. Screenshot. Message ka. Alam mo, nakakaawa ka. Nagtatapang-tapangan ka, hampas lupa ka naman. Wag masyadong matapang kung hampas lupa ka lang, ha. Maawa ka sa sarili mo. Yan yung ilagay mo, baka mamaya, 'di ba? Yung kayabangan mo na yan, bumalik sa'yo. Hinay-hinay. Message na. Wag mo nang antayin, ha? Message ka na, pukin ang ina mo ka. Sabihin mo sa pamilya mo, putang ina ng pamilya mo, ha? Kasama ka na dun, buong pamilya mo, putang ina nila. Ngayon, mag-message ka sa akin. Antayin kita, ha? Habang naka-live ako, message ko lang. Tuloy natin to, mga pre. Alam nyo, ang Mindanao, halos mga politiko dyan is mga negosyo nila is drugs, mga drug lord. Kaya yan sila, may kanya. Tapos ka sa 2020, pag magkita kita, hindi ka naabutan ng 2028. February nga, hindi ka naabutan eh. Diba? Kaya pakyo ng pamilya mo, ha? Buong lahi mo, pati kanunuan mo, gusto mo, putulan pa kita ng ulo eh. Hindi ka para makabawi ka man lang sa akin, ha?
Oh, bago ka mamahinga, tawagan mo ako sa Facebook. 'Di ba? Kasi, yung pinakita kong picture kanina, ikaw yun. Oh. Pero inaantay ko pa rin na tumawag ka. Inaantay ko pa rin. Kilala kita, Arvin Garcia. Kilala kita. Papakita ko pa dito, wait lang. Diyan po natin mapapatunayan na katulad ni Baste, Digong, sila po ay mga Barbie. Sila po ay mga Barbie, mga duwag. Pag hinamon mo ng magkikita sa luneta kasi magduduelo, hindi po magpapakita yung mga basurang yan. Diba hinamon nga sila ni Carbonel? Duelo dyan sa luneta. Yung amo nila nagpakita ba? Wala. Naglaro lang daw ng Barbie sa bahay nila. Diba? So, eto ngayon. Pakinggan po natin ito kasi grabe pala yung dito, no? Grabe pala yung mga bakla sa Mindanao. Protector pala. Sa kanyang balwarte yan. Balwarte. Bawat kaya sa Usami City, may hawak si Paruhinog. No, sa Maguindanao, di ba? Si Ampatuan that time. Oh, mga negosyo nila yan. Kaya nung naging presidente siya, ang balak talaga niya, gusto niyang hawakan ang buong Pilipinas. Totoo po yan. Gusto niyang hawakan kasi gusto niyang gawing Davao ang buong Pilipinas. Yung kakatakutan siya. Pero in reality, siya po yung takot. Siya po yung duwag. Kasi pag hinamo ng barilan yan, nagtatago po sa ilalim ng mesa. Si Digong. Diba? Tingnan niyo yung tatay niyo, sabi niya, pag sino man yung sa akin, magdala ng warrant dito. Sa ICC, sino man yung magdala ng warrant dito, mamili kayo sa dalawa. Ipapakain ko yung warrant sa bunganga mo o babarilin kita, sabi ni Digong. Di nung nalabasan na si Digong ng warrant, anong nangyari? Ano pong nangyari? Sabi ni General Torre, tara na, sumama ka na sa akin. Pag hindi ka sumama, kakalad ka rin kita dyan. Napaisip si Digong, sige, sama na lang ako. Baka kalad ka rin pa ako eh. Sus. Wala pala si Digong niya eh. Takot kalad ka rin ni General Torre. General Torre lang yung nagpaluhod sa tatay niyong mayabang. Yun talaga ang balak nila ni Duterte. Buong Pilipinas gusto nila. Pero, yan, front na lang yung yung war on drugs niya. Kunwari, ang dami niyang pinasurrender, ganun. Totoo yan. Kailangan may pang-front ka kung ikaw ay merong ginagawa underground. Kunyari, gumagalaw ka sa itaas, pero underground, nagpapasok ng mga illegal. Diba? Nga tayo dyan. Front na lang yun. Kasi ang balak nila, hulihin lahat yung mga kakompetensya nila sa negosyo para sila ang hahawak sa buong Pilipinas. Kaya nga pag may kalaban nila sa negosyo, pinapapatay nila. Totoo po yan. Yan siya katindi. Pera-pera na lang yan. Ang mga Duterte, hindi talaga sila front lang niya yan, yung war on drugs. Kunwari, yung mga paawa-awa effect niya, yung kunwari, siya, may concern siya sa tao. Wala siyang concern sa tao. Tayo na ba magiging concern? Minumura nga yung jeepney drivers. Magaling lang siya magmura, pero nung kakalad ka rin na siya ni General Torre, wala. Naduwag. Naduwag. Ang ginawa ni Digong, humiga dun sa supa yata yun, tapos parang may sakit daw, nagpaawa. Hindi mo maluluko yung Pilipino. Kahit pa humiga ka dyan, na parang kang kukunin na ng alien. Kaya, pangit yung tingnan dun eh. Parang si Mr. Bean. Nakita nyo yun? Para siyang si Mr. Bean dun na nakahiga. Tapos may mga, may mga host pa daw na nakalagay sa kanyang katawan. Wala naman talaga, decoration lang yun. Diba? Ay, nako. Sa totoo lang, wala siyang concern sa mga Pilipino. Kasi kung may concern siya sa Pilipino, no? Bakit talamak yung bakit si Michael Yang? Anong nangyari? Yung Si Michael Yang, makakita ko yan. Babatok-batukan ko lang yan. Netika no lifter. Totoo yun. Bakit niya dinipensahan si Michael Yang? Hindi daw totoo yun. Tapos, yan triad yan si Michael Yang eh. Alam ko ang galawan ng triad kasi alam nyo kung nandun ako sa Macau. May mga kakilala akong triad doon. Pilipino at saka yung mga Chinese doon. Diyos ko po, ginadala nga nila ako dati sa China eh.
Tapos, alam ko yan, Diyos ko po, alam nyo, yung mga Duterte, front lang nila yung war on drugs. Ang totoonan, gusto nilang hawakan ang buong Pilipinas. Tapos, yung mga negosyanteng mga nasa probinsya, yung mga mayor, normal yan sa mga probinsya. Tingnan nyo, di ba, may mga nahuli sila mga mayor. Sample na lang, si Prohinog. O, sabihin natin, si Prohinog, sa Usami City. Kakumpetensya din nila yan sa kasi ang mga pag, halimbawa, pag Davao City ka, hawak mo Davao. Diba? Davao City, hawak nila yan. Pag Usamis ka, hawak mo yan. Kanya-kanya silang marwarte. Ngayon, naging presidente siya, yung mga kalaban niya sa sa mga negosyo, yun ang tinatarget niya. Front lang talaga niya yung war on drugs, kunwari. Ganyan alam mo, ganyan maglaro si Digong. Marunong siya magpaikot ng tao. Marunong. Tingnan nyo, bakit ganyan ang mga Pakinggan natin pakinggan natin. ugali nila, mga sanggano. Hindi mo na ako magbibigay ng komento, pakinggan na lang muna natin. No? Hindi sila makatao. Kunwari lang yan na makatao sila. Drama. Naalala nyo yung nauli siya sa The Hague? Ha? Nung napunta siya ng Hong Kong, ang lakas-lakas niya. Diba? Ang lakas-lakas niya nung nasa Hong Kong siya. Oh, Hong Kong nalakas-lakas niya. Sisingit lang ako, saglit lang. Lakas-lakas niya dun sa Hong Kong. Alam mo, kalabaw. Pero nung nahuli na siya ng ICC, biglang mahina na. Drama. Digong, sana naging matapang ka. Panindigan mo yung, ipapakain mo yung papel kay General Torre. Or di kaya babarilin mo. Pero bakit di mo nagawa? Kayabangan mo lang pala yun. Oh, ang tapang-tapang niya pa. Tapos nung inano na siya, in-interview, inano na siya dun sa sa The Hague, paluya-luya. Rodrigo Roa Duterte. Drama lang nila yun, paawa effect. Nagpapahingi sila ng simpatsya sa Mali, ganito yun. I am Rodrigo Roa Duterte. Ay, nako. Sa mga Pilipino. Yung mga uto-uto naman, naniwala naman, yung mga, lalo na yung mga didilis, o di ba? Pero, yun nga, kasi, alam nyo, madumi maglaro ang mga Duterte. Kung pwede lang patayin lahat yung mga kalaban nila. Anong ginawa nila kay Prohinog? Pinatay nila lahat, halos pamilya, ang dami kinamatay doon. Paimbestigahan nyo yun, oy. Yung mga tanim-tanim, totoo yun. Hindi ko sa kinakampihan ng kasi wala silang karapatan pumatay ng tao, kumiti ng tao. Diyos ko po, dahil may sarili din silang pang-interes ang mga Duterte kung bakit nila ginagawa yan. Napansin nyo? Mas lalong lumala. Proud lang nila yun. Mamatay ang kaysa mga rape, yung mga ganito, ba ganyan. Alam mo, I'm nothing against about that. Pero, palabas lang nila yun lahat. Front lang nila yun lahat. Kung anti-drug war talaga siya, bakit niya dinipensahan si Michael Yang? Okay, salamat po kay Amie Campbell. Shoutout po Salamat po sa iyong pakulay dyan. Salamat po sa blessings. Ayan. Patuloy natin. Isang negosyante. Partner yan ni Pulong eh. Partner ni Pulong yan eh. Yung sa war. Diyos ko po, mga... Alam nyo kasi, yung mga na yan, yung mga... maraming ginahasa ng adik. Diba? Ginahasa daw ng adik. Totoo yan. Pang front lang nila yun. Kasi, sa panahon nga ni Digong, maraming mga pulis na manyakis eh. Diba? Maraming pulis na nahuli ang nagdodroga. Maraming pulis na, halimbawa, makahuli sila ng droga ngayon, hindi po nire-report ng buo yan. Halos 20% lang yung sinasabing huli nila ng droga. Diba? Kaya, ano na lang nila yan? Mga diskarte at panlilin lang nila yan siya. Panlilin lang nila sa Pilipino. Diba? Nasasabihin lang yung adik. Nako, choice ng adik yan na siya yung naging adik at nanggahasa siya. Diba? Hindi obligasyon ng presidente na ikaw ay bantayan ka araw-araw. Hindi. Diba? Obligasyon ng presidente magpakatino ka. Ngayon, kapag ikaw ay adik at nanggahasa ka, mabubulo ka sa kulungan. Diba? Si Digong nga, manyakis eh. Tingnan niyo si Digong. Sa harapan ng media, nakikipaglaplapan. Tama ba yon? Hindi na, bangag ka na. Bangag ang tawag sa'yo kung ganun. Diba? Pag ipaglaplapan ka harapan ng media, nakikita ng mga kabataan, pangit-pangit pa ng nakikipaglaplapan. Mukhang kuhol. Ayad, 14K. Matindi ngayon yung antibay mang babae ng mga pangit ngayon. At least, diba? Bahala na yung sino madamay dyan. Baka si Norman Mangusin, madamay dyan. Alam po mga laro nila. Diyos ko po. Alam nyo, kung tutuusin, no? Mahilig kayo magpaniwala. Alam nilang magpaikot. Totoo nga sila eh. Ba't tayo magawa dyan?
ng tao. Pero yung mga matatalino, hindi nila basta-basta mapapaikot. Siyempre, maraming mahihirap sa atin. Ang lalo na yung mga ginagawa nilang ignorante yung mga tao. Mm. Kaya, kunwari, may concern sila sa tao. Wala silang concern, sa totoo lang. Tingnan nyo kung may concern talaga sila. Oh, bakit nila pinagnakawan yung buong Pilipinas? Binaboy nila ang buong Pilipinas? Yung build. Puro yung Parmali. Build ni Digong. Meron siya mga pabahay noon na ngayon, naging, walang nakatira. Hindi tapos. Walang pintuan, yung iba wala pang bubong. Nagsayang lang ng pera. Diba? Oh, negosyo nila ni yan eh. Yung Chinese niya na partner. Oh. Yung Parmali. Ay nako, yung Michael Yang, yung Pogo. Naglipana na lahat. Yung Parmali, tingnan nyo, hindi kayo binigyan ng option. Hoy, makinig kayo. Ang gobyerno, responsibilidad nilang mag-provide ng vaccines. Kahit sa buong mundo, huwag kayong ignorante. Kahit sa ibang mundo, kahit dito sa Amerika, responsibilidad ng gobyerno na magkaroon tayo ng vaccine. Dapat lang, sinusuportahan na tayo pag walang trabaho, o sinusuportahan din kami ng gobyerno dito. Normal lang yan. Alam mo, mga kayo, yung parang mga, ewan ko yung napapansin ko sa mga siguro hindi naman karamihan sa Pilipino, no? Sa mga didilis, no? Napapansin ko sa kanila, mga illiterate sila. Paniwala talaga sila kung ano sasabihin nung poon nila. No? Paniwala sila. Yan ang gusto ng mga Duterte. Yung parang Korean style, yung North Korea. Chinese. I-manipulate nila yung mga tao, papaniwalain nila ng ganito para mag-focus na talaga sila. Imbis na yung mga tao, turuan natin sila na maging makabayan. Ang ginagawa nyo, tinuturuan yung mga tao para santuhin kayo, gawin kayong Diyos-Diyosan. Diyos ko po, style nyo bulok, parang komunista ang dating eh. Pang komunista ang dating, sa totoo lang. Tingnan nyo, binaboy nilang Pilipinas. Ano nangyari? Build. Kung concern talaga yan, yung build. Ba't yung sinisisi sa administrasyon ni Marcos, President Marcos? Nangyari yan, yung build niyan sa panahon ni Digong. Tapos, yung mga appointee na mga cabinets, kay Digong pa yan eh. Oh, yung sa mga departments, dapat DPWH. Oh, kay Digong pa yan, yung mga appointee ni Digong, ba't yung sinisisi si Marcos? Kayo para kayong mga timang, hindi kayo nagbabasa, hindi kayo nag-iisip. Kasi kayo, paniwala kayo, kunwari, kung ano sasabihin ng mga... Uto-uto kasi yan eh, katulad ni Almel Virador. Uto-uto yung mga yan at tatanga-tanga. Oh. Pag hinamon mo nasan ka, anong lugar ka, wala. Pero sa comment, ang tatapang nila. Pag alam mo, gusto mo putulang kita ng dila eh. Tapang-tapangan kayo dyan sa comment, mga duwag kayo. Yes! Pag nga. Subukan nyo na lang pag nagkita-kita tayo. Hindi naman po ako lumalaban. Huwag mo lang gipitin si Ballpoint baka masaksak pa kita eh. Kawawa ka. Paglalamayang ka. Ang tatapang nyo. Tanginan nyo. Tuloy. Ganyan sila. Kaya nga nag-training yan sila sa China, di ba? Yung mga trolls nila. Kung ano yung sasabihin ng kasi interesado talaga ang China na maging kakampi natin sila, maging sided tayo sa China kasi gusto nila makuha nila yung Pilipinas. Halimbawa, ganito. Ba't ko nasabi yan? Obvious naman eh. Bakit against sila ni Pulong sa Amerika? Si Duterte o kumalas kagad sa Amerika. Tapos nag-side siya sa China, nag-side siya sa Russia, North Korea. Bakit? Kasi may plano sila. Nandun kasi yung droga sa China eh. Sa Amerika kasi wala naman droga dyan. Wala. Pag nagkagera na, sabi ko nga nung karangkong vlog, pag nagkagera, wala na. Pag umaklas tayo sa Amerika, wala na tayong protection sa Amerika, madali na lang tayo pag nagkagera because they're short-sighted in China. Pwede tayong idrama nila na invade tayo ng China. Tapos gagawin tayong probinsya ng China. Yan ang totoo. Ay! Kasi gusto nila gahaman sila sa power. Gahaman sila sa pag ginera tayo, wala magagawa. Oh, kasi they sided in China. Ngayon, yung base militar, magte-take over na ng mga Chinese government. Bakit dun sa panahon ni Roque? Sa Bataan, bakit may submarine doon? May mga sundalo. Totoo naman yung sinasabi ni Madriaga eh. Ano ngayon? Kaya, pinapaniwalaan nyo, ang kakapal na mukha niya sasabihin nyo sa presidente, bangag-bangag, adik-adik. Style ni Digong yan, sinisira niya. Hindi niyo ba napansin nung pag-upo pa lang ni President Marcos? Nag-umpisa na si Digong, bangag-bangag, adik-adik. Style yung bulok, mga Duterte. Tapos inaano nyo, pinapasa nyo yung baho ng mga Duterte sa Marcos administration. Kayo, bago kayo mag-akusa, ebidensya muna. Hindi yung puro kayo akusa-akusa. Bakit hindi nyo ma-demand? Bakit hindi nyo ma-impeach si Marcos, President Marcos? Bakit? Kasi wala kayo ebidensya. Ang daming lawyer eh. Ang daming lawyer na nakakapalibot kay Inday Lustay. Si Inday Lustay, lawyer din yan, pero bugo lang. Diyos ko po, siya ang banga. Simple lang. Lawyer daw po, di umano si Inday Lustay, lawyer daw siya, kaya nga lang, nag-graduate daw. Kaya nga lang, hindi pumasa sa bar exam. Nakakahiya yun. May ko na yan, hindi pa niya ma-memorize, mali pa, sinasabi. Mali, mabalik. Yan ba yung gusto niya maging presidente? Tanga. Diyos ko po. Siguro, mas pwede pa akong tumakbo ng vice president kaysa kanya. Diyos ko po. Kurakot. Ang concern lang nila, mangangkam ng pera ng bayan. Diyos ko po. Ang kapal na mukha, only in the Philippines. Na,
huli na, bukin na, may ebidensya na, tapos ipapasa pa niya, ipapahid pa niya yung kain ng baho niya dun sa administrasyon. Hindi mo na siya nahiya. Diyos ko po, entitled talaga kayo, mga Duterte, no? Hoy, hindi niyo na, katapusan niyo na. Kasi abusado kayo. Akala niyo sa national magagawa niyo yan. Sa Davao City, pwede niyo gawin yan. Kasi kontrolado niyo lahat. Piling niyo pag may-ari ng Pilipinas. Hoy, alam namin. Hoy, alam namin yung ginawa niyo kay Dilima, Laila Dilima. Oh, ginawan niyo ng kwento. Grabe, si Trillanes. Ang talino kaya ni Trillanes. PME yan, graduate, Diyos ko po. Intelligence. Nasa Intel yan. Oh, kaya magaling yan si Trillanes. Kaya galit na galit sila. Oh, ginawan niyo ng kwento, ganyan mag-destroy ng pangalan si Duterte. Diyos ko po, style niyo bulok. Kaya mga front yan, mga politician nga dyan sa Mindanao, Diyos ko po, pag ini-interview sila, yung luma nila na bahay, doon sila magpapa-interview, pero sa kabilang bayan, mamansion ang bahay. Nakita niyo ba yung likod ng bahay ni Digong? Pogo. Totoo yan. Bakit na puno ng pogo dyan sa buong Pilipinas? Mag-isip-isip kayo. Yan ba may malasakit sa bansa natin? Utot nyo, hoy, mga Duterte, wala naman niniwala sa inyo. Pikat! Kaya kayo, magising na kayo, alam nyo, huwag kayong tanga, Diyos ko po. Kaya kayo nabansa na didilis eh. Ang tanga-tanga nyo. Tulang. Alam nga mga So, ayun yung video mga pre, ano. Kayo, anong reaction nyo doon? Kasi mga didilis, totoo naman po talaga, tatanga-tanga. Diba? Kulang sa utak, kinulang sa utak. Diba? Lahat po ng sinabi ng lalaking yun, di ko po kilala yun, no? Pero totoo po lahat yun. Diba? Oo, doon po tayo maniwala. Totoo naman na kapag magpapa-interview ang mga Duterte, doon sa bahay nila luma, doon palagi sila eh. Pero yung mga yan, maraming ari-arian yan. Diyos ko po. Diba? Sa likod ng bahay nila, diba? Doon, di umano, doon na naglaland yung mga helicopter. Na ewan ko kung kanino yun. Kasi may sabi-sabi din na yung pera, di umano, na ninakaw ni Digong noon, nandun kay Kibuloy nakapangalan. Diba? Kaya nga nagulat tayo. Nung naging presidente si Digong, biglang nagkaroon ng ng kingdom. Diba? Biglang nagkaroon ng kingdom nung naging presidente si Digong. Biglang natatapos nila yung kingdom. Pera pala natin yung pinampagawa doon, puki ng ina. Ang kakapal na mukha. Di nag-iisip. Di nag-iisip tumadidiis eh. Kulang-kulang eh. Kayo anong reaction nyo dito mga pre? Comment down below para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan, may ano po tayo dyan, may TikTok, may Facebook, kompleto po yan mga pre. Ayan, sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. Ayan.